So, dakilang Ama, yamang ang gawain ito ay nagmula sa iyo at para sa iyo. Muli ay samahan niyo po, O Diyos, ang aming service sa oras na ito. Ibaba niyo po ang malakas niyong kapangyarihan at ang kapahayagang inihanda niyo po para sa amin sa oras na ito. Lubos mo namin maunawaan. Itarang po ninyo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Isakabuhay po namin naman, sapagat itong taong ito ay taon na magkatagumpay. Taon ng blessing, taon ng promisyon, taon ng kasaganaan. Taon, Panginoong Diyos, na kami ay gagamitin niyo mightily effectively. Taon, Panginoon, na kami maglilitas ng maraming kahaluhan. Taon, Panginoon, na kami gagawa ng himala, higit pa sa dati, para sa iyong dakilang pangalan. Ito ang taon, Panginoong Diyos, na hahakot kami ng awards and medals and trophies, Panginoon, para sa iyong karangalan. Ito ang taon, Panginoon, na i-enjoy namin ang blessing mo. At kasabay po nito, Panginoon, kaya niyo po kami pagpapalain at payayamanin upang suportahan namin ang malaki at mabilis na pangangaral ng iyong salita. Kaya po, Ama, sa oras pong ito, sa magitan ng iyong grace, Panginoon, ipadali mo, Ama, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Pinupuri ka namin ang mga sinasamba at ibinabalik namin sa iyong lahat ng pasasalamat. Yan lamang po ay para lamang sa nag-iisang pangalan, sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo at ang bawat sa ay sabi na, Amen. Lakpakan natin ng Panginoon sa buhay. Glory to God. Sige po, at buksan natin sa aklat ng Genesis chapter 26. Verse 1, buksan natin Genesis chapter 26, beginning verse 1. O yung mga praise and worship ministry, maglilikod, magpupunta kung saan-saan, namupo sa harapan, malaglalakad. Pag madalakad at aalis, wag nang pabaligin, wag na ulit patayuin. Isang magandang utos yan at sundin yan. Ang lumabag, lumabag. Now there was a famine in the land besides the earlier famine of Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Verse 2. The Lord appeared to Isaac and said, Do not go down to Egypt, live in the land where I tell you to live. Verse 3. Stay in this land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For to you and to your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Verse 4. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give them all these lands. And through your offspring, all your nations on earth, all nations on earth will be blessed. Verse 6. Or verse 5. Because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws. Verse 6. So Isaac stayed in Gerar. Takbo tayo sa verse 12. Putulin natin yung storya para mabilis. Pwede nating basahin yung verse 7 hanggang verse 11, pero hindi na makatutulong, no? Dahil ibang kwento na yun eh. Sa verse 12 tayo, Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. Verse 13. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. So, ang magandang pamagat ng mensahe ngayon ay ito po, from poverty to become very wealthy. Ang mensaheng ito ay hindi laro at hindi ito biro. Ang mensaheng ito ay dapat na mapakinggan ng lahat at dapat na isa kapuso ng lahat. Sino ba ang ayaw ng trophy? Sino ba ang ayaw ng medal? Sino ba ang ayaw ng stars? Sino ba ang ayaw ng good grades? Sino ba naman ang ayaw ng maging valedictorian o salutatorian or gumraduate or matapos ang school year with the honors? Sino ba naman ang ayaw nun? Tama po ba? Sino ba naman ang ayaw na guminhawa at umunlad ng buhay? Ibig sabihin, tayong lahat. Amen? Tayong lahat. Tayong lahat ay nagnanasa, no? Na bumuti ang ating kalagayan. Gumanda ang ating kalagayan. Uminam ang ating kalagayan. Tayong lahat ay nagnanasa na makaangat sa maayos at magandang pamumuhay. Kaya nga malulungkot ka, may mga tao na hindi nagsisipag-attend. Kahit nga araw ng linggo, hindi nagsisipag-attend.
Kasi binabantayan yung mga lupa nila, yung mga paghahati ng mga lupa-lupa, yung mga paniningil sa mga lupa-lupa, mga sukatan sa mga lupa-lupa, at yung mga iba'y nag-aaway-aaway dahil sa mga sukatan ng lupa-lupa. Minsan sariling magkakapatid o sariling magkakapag-alangan ay nag-aaway dahil sa mga lupa-lupa. Ano pong ibig tunguhin niya? Sapagat ang bawat isa talaga, amen, ay nagnanasa talaga ng maunlad na pamumuhay. Amen? Naunawaan po ba natin? Yung iba, sukdula pagdating ng Sunday ay hindi na dumadalo dahil binabantayan yung mga lupa nila, nanuningil sa mga palupa o sa mga sukat sa mga lupa-lupa. May iba naman ay pinagbubuusan ng gusto yung kanila pagkatayo ng mga bahay-bahay. Alam mo kung pagka minsan, pag ikaw ay walang lupa at bigla kang mag-aaroon ng lupa, ipaglalaban mo talaga yung lupang iyan. At sukdulang dumanak ang dugo mo ay hindi ka papayag na ang lupang iyan na iniisip mong matagal mong hinintay ay mapunta pa sa iba. Amen po ba? Ano pong ibig kong tunguyin sa oras na ito? Walang matinong tao ang hindi naghahangad ng mabuting pamumuhay. Lahat ng matinong tao ay naghahangad ng mabuting pamumuhay. At dito po sa ating pinag-aaralan ay meron po tayong matututunan. Tingnan po natin yung verse 1. Makikita po natin yung katotohanan ito sa verse 1. Now there was a famine in the land. Pag sinabi natin famine, no? Or famine, ang ibig sabihin niyan ay kagutuman. Kahirapan, may kagutuman, may kahirapan. May kahirapan ng oras na iyon sa lupain. No? Ibig sabihin, si Isaac, no, ay nakakaranas ng kahirapan ng buhay. Mahirap ho siya, mga minamahal, napakahirap niya. Pero tingnan natin sa verse 13, talon tayo sa verse 13, makikita natin pagkatapos ng kanyang kahirapan, ano na ang nangyari sa kanya? The man, tingnan niyo maigi. The man became rich. Mula sa pagiging mahirap, yumaman siya. At ang kanyang kayamanan ay nagpatuloy na lumago. Hindi lamang siya yumaman, nagpatuloy ang kanyang kayamanan sa paglago. Hanggang naging sobrang yaman niya. Until he became very wealthy. Naging napakayaman niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, nung binigay ito sa akin ng Diyos, iningatan ko ito sa puso ko. Iningatan ko ito ng palagi. Kasi alam mo yung pagiging mahirap, kasi alam ko yun, yung paano maging mahirap talaga. Alam ko yun. Kung hindi kayo nakatira sa, hindi nyo nasubok ang tumira sa squatter area, ako tumira ako sa squatter area. Kung ang pinakamagulong lugar noon ay ang Tondo, pangalawa ang bagong baryo, tumira rin ako ng bagong baryo. At yung pangatlong lugar pa dyan sa may Roosevelt sa EDSA, masasabi ko, isa sa pinakamagulo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kalabitin mo katabi mo, lalo na si nanay, baka umaumpog yan. Sabi mo, nanay, huwag matutulog. Baka maumpog mo kayo. Napag paulo ninyo. Ang pinag-uusapan natin kung paano yumaman. Sayang ito. Nakikinig pa ho ba tayo? So makikita natin, siya po ay napakahirap, merong famine. Kagutuman, kahirapan ng panahon niya. Pero hindi po siya nanatiling mahirap. Amen po ba? Si Isaac ay yumaman. At nagpatuloy ang kanyang kayamanan. Isipin mo, napakaganda. Isipin na, bigyan yun. Tututukan natin ang gusto yan. The man became rich and his wealth continued to grow. Yung iba naranasang yumaman pero hindi nagpatuloy ang kayamanan. Pero siya nagpatuloy talaga. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Naging napakayaman na niya. Isipin mo kaya ano ang magandang mensahe natin? Israel man. Ang babaeng pinapayaman ng Panginoon, lalo na kung magpe-first fruits. At patuloy na magpe-first fruits. From poverty to become very wealthy. No? Mula sa kahirapan, patungo sa napakayaman.
Alam mo, nung nabasa ko ang Genesis 26, a long time ago, siguro nabasa ko to sa 15th Avenue pa, na kung saan nandun ang church natin, sa 279 15th Avenue, sa baba ng Aurora Boulevard. Kung ito'y Aurora Boulevard, papunta roon, 15th Avenue, sa baba ng Aurora Boulevard, meron tayong inuupahan diyang lupa. 5 years contract. Lupa lang yun. At pinatayuan natin ng simpleng instruktura. No? Kaya lang matindi ang persecution sa atin doon. Doon ko naranasang sinugod ako ng merong baril. Doon ko naranasan na hinamon ako ng suntukan. Nasa kanya yung ibabasagin, sa akin wala, lugi ako. Kaya hindi ako lumaban. Pangalawa, doon ko naranasan na yung ating church ay binabato, hindi lamang ng bato, as in bubo. Doon ko naranasan na mag-anniversary tayo noon, yung mga children ministry ay nagpa-practice, binabato talaga ng bubo. Yung mga children ministry natin, kumakanta na lang. Ito ang kanta nila, itataas namin kapitbahay namin sa inyo. Alam mo, madudurog talaga yung puso mo. Doon ko naranasan na yung ating church na sinisikap nating itindig, bagamat hindi atin yung lupa, may darating na nanay, pinaghahampas yung mga fluorescent lamp natin. Doon ko talaga naranasan. Doon ko naranasan na lasing ay pumupunta sa church at hinahamon ako ng away. Kaya wala tayong magawa kundi umalis na ng pansamantala sa lugar na iyon. At doon ko rin naranasan na natutulog ako, no, kasi binabantayan ko yung mga gamit natin walang dinding. A church without a wall. Nagsimula tayong tent muna bago nagbubong. So binabantayan ko yung mga gamit natin. Doon ko naranasan na natutulog ako, binibisita ako ng masasamang espiritu. Tinatakot ako para hindi na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at hindi na itayo ng tuloy-tuloy ang Kingdom of Jesus Christ. At doon din naman nag-reveal sa akin ng Panginoon, ni-reveal sa akin ng Lord, itong si Isaac. Si Isaac na isang mahirap, no? At sa kanyang kahirapan, mga minamahal, ay hindi siya nanatiling mahirap. Siya po ay yumaman at nagpatuloy ang kanyang kayamanan hanggang isang araw, naging napakayaman niya. Alam mo, tinago ko sa puso ko ang versikulong iyan. Sapagkat may ipinapakita sa akin ng Diyos. Ipinapakita sa akin ng Lord na, anak, tingnan mo si Isaac. From poverty. Pero siya ay yumaman at nagpatuloy ang kanyang kayamanan, isang araw, naging napakayaman na niya. Yan po ay hindi isang gawang kwento lamang, true story po yan. Nangyari po yan sa buhay ni Isaac. Na isang napakahirap na tao, pero isang araw siya yumaman at naging napakayaman niya. Amin po ba? So pwedeng mangyari na ikaw ay isang mahirap at ikaw ay yumaman at magpatuloy ang kanyang kayamanan. At naniniwala ako with all of my heart. Naniniwala ako na talagang payayamanin tayo ng matindi ng ating Panginoon. Bakit? Hindi tayo makakabili ng sarili nating lupa at makakapagpatayo ng magandang church kung hindi tayo payayamanin ng Diyos. Kaya huwag nating sabihin, lingkod ng Diyos, puro pagpapayaman ang pinapangaral mo. Siyempre, meron akong dream na hindi tayo nangungupahan. Amen? Alam mo, nung lumipat tayo rito ng month of September, nag-taste tayo for so many, ng ilang buwan, sapagkat nagtutuluan yan sa mga kilid. Nag-taste tayo ng mga ilang buwan, hanggang share natin, nagtutuluan yan. Paulit-ulit tayo nakikiusap, tumutulo, pero mabagal ang kanilang aksyon. At pati nga yung kabilang CR doon ay wala pa rin bintana until now. You see? At nung umapak tayo rito at nag-request tayo na kapinturahan nila yan, ayaw nila kasi as-is na lang daw yan. You see? Mag-introduce tayo rito ng maraming mga magagandang, mga inam na mga pagbabago, pero mawawalang kabuluhan ng isang araw ay aalis tayo rito, maiiwan lang sa kanila yan. Tama po ba? So tayo po ay naghahangad ng pagyaman, hindi po para pang sarili. Naghahangad tayo ng pagyaman sapagkat nais natin magkaroon tayo ng sarili nating iglesia. Amen? Maganda, malaki sarili natin. Amen? Palakpakan natin si Lord.
Pangalawa, alam natin napakagastos. Napakagastos ng gamit sa iglesia. Yung ginagamit ni Sister Ellen, yan sa atin yan. Pero yung dalawa, hindi sa atin yan. Mabuti na lang pinapahiram nila. Pinapahiram kung hindi nyo mapabinigay. Pinapahiram lang. Pinapahiram lang nila. At hindi lang sila nagpapahiram, pati sila, ang kanilang sarili, pinapahiram din nila. Amen? Lahat ng gamit natin, slide, lahat yan ay mga mahal. Naghahangad pa tayong bumili ng bagong organista, bagong organ, bagong speakers. Naghahangad pa tayong bumili ng air conditioning unit kasi ayaw natin kayo dyan ay naiinit. Nagpaypay kayo ng paypay. I have a dream that one day, magkaaroon tayo ng malaking air conditioning unit dyan. Amen? Kasabay mo nito, marami tayong gastusin sa ating mga palab, evangelism, sa mga trust natin, sa mga mission natin. Marami tayong gastusin. Napakarami nating gastusin. So, kinakailangan tayong yumaman. Amen? Dahil tayo ang magiging supporter ng Kingdom of Jesus Fellowship. Kailangan natin yumaman. Pag-sabi, kailangan yumaman. Bakit? Tayo ang supporter. Tayo ang bibili ng malaking lupa. Tayo ang magpapatayo ng magandang iglesia, malaking iglesia. At hindi lang naman dito sa main church ang ating iglesia. May mga churches din tayo sa iba't ibang lugar at pati yun ay kinakailangan itayo din natin. Meron tayong mga magagawang sinusuportahan, full-time man at saka part-time. Marami tayong mga pangarap na gusto nating bilhin. Mga magagandang sasakyan na iglesia, etc. etc. Sabi ko, hindi ba wala akong sasakyan, pero iglesia ay dapat meron. Hindi ba wala akong mga magandang tahanan, hindi ba na akong walang house lot, ang iglesia meron. Hindi ba wala na ako at ang pamilya ko, ang iglesia meron. Amen? Yun ang prinsipyo ko sa buhay na ito. Dahil nagagalit ang Panginoon sa mga tao, mga Israelita sa buong Hagay. Nagpapaganda kayo ng inyong mga tahanan. Pero ang tahanan ng Panginoon ay inyong pinababayaan. Porsigido kayo na magkaroon ng sariling house and lot. Marami kayong mga planning, etc., etc. Pero sa bahay ng Panginoon, hindi kayo nagpaplano. Nagagalit ang Panginoon na ayaw natin ng ganun. So, kinakailangan natin yumaman. Amen? Dahil tayo ang supporter ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi bang sarili natin yan? Gusto nating tugunan ang mga pangangailangan ng church. Gusto nating ang mga attendant natin komportable. Hindi nyo ba napapansin? Pakonti-konti, gumaganda ang ating iglesia. Ang CR natin ay gumaganda, lumininis, bumabango, naaayos doon, kung nagiging kompleto yun doon, di ba kayo nasisiyahan? Kaya paggagamit kayo ng CR, ingatan ninyo. Amen? At huwag din kayong matulog sa CR. Amen po ba? At wag din ninyong mai-plus ang inyong sarili sa CR. At wag din naman ninyong ubusin ang oras sa CR, katitingin ng inyong mukha dahil may salamin doon, baka bumagsak yan. Sinisikap natin pagandahin ang ating iglesia mula baba hanggang pataas. Dangat nga lamang hanggang yan lang ang ating inuupahan, wala na tayong karapatan pa sa baba. Dahil kanila na yan eh. Pero nagre-request tayo kung kinakailangan. Nakikinig po ba tayo? Tao pa ho ba? Yun po yun. So, tayo po ay gagawin tayong supporter ng church. Tayong lahat. Pakisabi tayong lahat. Ang guro ay nagsabi sa mga estudyante niya, ano ang gusto niyong maging sa darating na panahon? Nagtaas ng kamay isang estudyante. O sige ikaw, Gladys, ano ang gusto mong maging sa darating na panahon? Gusto ko pong maging nurse. Bakit mo gustong maging nurse? Gusto ko pong makatulong sa aking kapwa, sabi ni Gladys. Taas naman ang kamay ngayon si Mario. Ikaw Mario, ano naman ang gusto mo? Gusto ko pong maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Gusto ko pong makatulong sa aking kapwa-tao. Tao pa mo ba rito? Ngayon nagtaas ng kamay si Ruben. Ikaw Ruben, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko pong maging kapwa. Ibig sabihin siya ang gusto niyang tinutulungan. So hindi tayo ganoon mga minamahal.
Ang nais ng Diyos, lahat tayo ay umasenso. Upang sa ganun, lahat tayo ay maging supporter ng church na ito. Amen? Na kapag nakita natin ang paglaki ng ating church, paglaki, paglawak, paglakas, paglago, pagdami ng ating church, masasabi mo, may bahagi ako dyan. Wala man ang pangalan ko riyan, hindi man nailagay, donated by, may bahagi ako riyan. You know in your heart na naging bahagi ka. Amen? Kaya kinakailangan tayong lahat ay managana, lahat tayo ay yumaman at magpatuloy ang ating kayamanan at maging napakayaman natin. Amen? Ano ang gusto mo? Napakayaman o napakahirap? Kaya alam mo, i-preach mo yung pagpapayaman. Galit na galit ng marami sa pagpapayaman. Ano ba naman yan? Bakit puro pagpapayaman? O sige, ituro natin pagpapakahirap. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano tayo magiging kagaya ng daga na nakatira sa lungga. Pag-aralan natin ngayon kung paano tayo mamuhay sa ilalim ng tansan. Eh, gusto natin. Hindi ganyan, mga minamahal. No? Sa banal na kasulatan ay tinuturuan tayo ng Panginoon from poverty to become very wealthy. So, himayin natin isa-isa. Baka maubos pa yung ating oras. Himayin natin. Basahin natin muli yung verse 1 ng Genesis 26. Now there was a famine in the land, besides the earlier famine of Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Verse 2, the Lord appeared to Isaac. Naniniwala ka ba na ang Diyos nangungusap? Naniniwala ka ba na ang Diyos nagsasalita? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay pinapaalam sa atin ang katotohanan, ang kanyang kalooban? Kapag hindi nalalaman ng isang tao ang kalooban ng Lord at kung paano maligtas, kung paano mabago buhay niya, kung paano gumaling, no? Kung paano mapagpala, managana, hindi ko maintindihan. Eh ako noon, meron akong sakit eh. Ang sakit ko, tonsillitis. Tonsillitis dito pala yun. Dahil isa lang ang sumasakit, tonsil pharyngitis ang tawag ng doktor. Meron akong sinusitis. Sabi ng doktor ko, si Doktor, nakalimutan ko na kung anong pangalan niya, ooperahan kita. Isa-isa lang. Operahan kita muna sa sinusitis mo, operahan kita rito. Bago akong born again noon. Mga 1986 yun, bago akong born again. Nabasa ko sa Biblia si Jesus nagpapagaling. Alam mo, hindi ako nagpa-opera. Nanampalataya ako sa Diyos na ako'y pagagalingin niya. At ako po ay pinagaling ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Ang sabi ko, pinagaling ako ng Diyos. Hindi ako na-operahan. You see? Kaya, nagtuturo ang Lord. Paano mabago buhay mo, paano ka gumaling, paano ka managana, paano ka mapagpala, paano tumaas yung grades mo, paano ka maka-graduates, lahat ng magaganda at mga mabubuting bagay, tinuturo ng Diyos sa Biblia. Ang kinakailangan na lamang natin ay makinig sa Diyos. The Lord appeared to Isaac. You see? Nakita ng Diyos mahirap siya. Ayoko manatiling mahirap ka, ha? Nakita ng Diyos nasa bisyon kasalanan siya. Ayoko manatili ka rin sa red horse. Ayoko manatili ka rin sa kalagayan mong ganyan. Ayoko manatili ka sa mababa mong kalagayan. Ayoko manatili ka rin sa bisyon mong kasalanan. Ayoko manatili kang mahirap ka. Ganyan ang Panginoon eh. No? Dapat maunawaan ng bawat Pilipino, dapat maunawaan ng buong mundo. At tayong lahat, dapat ipaunawa natin sa bawat Pilipino, sa lahat ng tao sa buong mundo, na ang Lord ay concerned sa atin. Concerned ng Lord. Nais ng Lord na mabago tayo. Kaya nga nung ako'y naka-attend sa anniversary roon sa may Luneta, doon sa VIP room, kumakain kami, tumabi sa akin si Tonet Matthew. Si Tonet Matthew, ang dating kasama sa school bukod, original school bukod. Lagi ako nanonood niya noong unang panahon. Nahilig kasi ako sa mga kalokohan eh. Pero si Tonet Matthew ay naranasang na-born again. At siya ngayon ay si Antonio Roquel na. At naalala ko nung ako'y nag-aaral ng pastoral training course, diyan sa may Manuela pa noon na ngayon ay Star Mall na. Ang mga foreigner na nagtuturo diyan sa Bible school diyan. One time, kumuha ako ng course na mga subjects ng pastoral training course. Naging classmate ko ron si Antonio Roquel na dating si Tonet Matthew.
At nung nakaten ako sa anniversary sa isang church sa may Luneta, sa VIP room, napatabi siya sa akin. Sabi ko, Brother Anthony Roquem, na dating Toned Macho. Sabi niya, opo, Pastor, opo, sabi niya. Binago siya ng Diyos. Amen? Binago siya. So, ayaw ng Diyos na manatili ka sa misyon kasalanan. Eh, problema kasi ng marami, kapag narinig nila yung preaching na ang loto ay sugal. Naku, nagluluto ako hindi na ako haatin. Alam mo, ang tinigilan niya yung pag-atin. Hindi niya tinigilan yung pagtayag ng loto. Mali. Nakikinig pa ba tayo? Naku, bawal palang uminom ng alak. Hindi na ako haatin. Hindi ko kasi matigilan ang pag-inom ng alak. Nakikinig pa ba tayo? Imbis na bitawan ng misyon kasalanan, yung pagdalo ang binibitawan. At ang hindi nila alam, ito kasi ang sinasabi nila ang hirap kasi magbagong buhay Totoong mahirap magbagong buhay. Kapag ikaw mag-isa ang babago ng buhay mo. Pero pag hinayaan mo ang Diyos ang magbago ng buhay mo, babaguhin ka niya. Amen? Pahintulutan mo lang ang Diyos sa buhay mo. Pahintulutan mo lang. Hayaan mo lang na ang Diyos ang magbago ng buhay mo. Huwag kang lumalaban-laban ka ng laban. Kaya maraming tao hindi na mabago ang buhay, laban ng laban Pag nakarinig ng preaching na bawal ang ito, bawal ang ganyan, laban ng laban. Hindi nilang sabihin, Lord, bawal pala yan, so bahala ka na po. Ipinapagpas sa iyong kamay ko na lang po ang aking buhay, bahala ka na pong magbago sa akin. Nakakaawa ang maraming tao hanggang ngayon nagbibitbit ng sakit. Kaya nga mapagkamisan may mga taong may sakit na o gaano nagbibisita sa kanila Lalo na kung hindi sila gumagaling kasi nanghihina ang kalooban ko. Dahil matagal nang sinabi ni Kristo, pinasan ko na yan. Ang inyong kasalanan, pinasan ko na. Ang inyong kahirapan, pinasan ko na. Ang inyong sakit, pinasan ko na yan. Bakit ba kayo nabubuhay sa kasalanan? Bakit ba kayo nabubuhay sa kahirapan? Bakit ba kayo nabubuhay sa sakit at karamdaman? Pinasan ko na yan. Amen? Alam mo ba yung krus na bitbit ni Christ? Ang ibig sabihin nun ay kasalanan. Kahirapan, karamdaman. Pinasan ko na yan Ano't mahirap na pa rin hanggang ngayon? Ano't nasa misyon kasalanan ka pa rin hanggang ngayon? Ano't matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon? Pag hindi ka tutugtog, hindi ka nadadalo. Kaya ka lang tumutugtog kasi nandun si brother, nandun kasi si sister. Pag wala na, hindi ka na nag-practice. Ano ka ba? Bakit nananatili ka sa ganyang kalagayan? Kailangan ko ba? So ayaw ng Diyos na manatili tayo sa bisyo. Ayaw ng Panginoon na tayo manatili sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na tayo manatili sa kahirapan. Ayaw ng Panginoon na tayo manatili sa sakit karamdaman. Kaya minsan dadalawin mo yung mga tao hindi gumagaling sa kanilang sakit. Hindi ba nila alam na matagal na silang panagaling ng Diyos? 2,000 years ago. 2,000 taon na ang nakalilipas. Pinako si Christ sa krus ng Kalbaryo at ang sabi niya, it is finished, natapos ko na. Bayad na ang kasalanan ninyo, huwag na kayong manatili riyan. Bayad na ang inyong karamdaman, huwag na kayong manatili riyan. Bayad na ang inyong kahirapan, huwag na kayong manatili riyan. Kaya ang Lord ay concerned sa atin. Alam mo kung babasahin mo ang Book of Nehemiah, please read Book of Nehemiah. Huwag yung tablet, huwag yung iPhone ang pinagdidiskitahan mo. Huwag yung internet, huwag yung wifi na yan ang pinagdidiskitahan mo. Huwag yung PSP ang pinagdidiskitahan mo. Huwag yung Facebook ang pinagdidiskitahan mo. Bible ang pagdiskitahan mo. Basahin mo ang Nehemiah. Nehemiah is a type of the Lord Jesus Christ. Si Nehemiah, cupbearer yan. Nasa palasyo yan, naglilingkod yan sa kaharian. Takatikim ng inumin ng hari, nasa magandang kalagay, nasa magandang posisyon. Pero nung narinig niya na ang wall of Jerusalem ay wasak, anong ginawa niya? Nag-pray and fast siya. At nakiusap siya sa hari, payagan ninyo ako na pumunta ng Jerusalem, itatayo ko lang ang templo. You see, meron siyang concern. Meron siyang concern siya sa welfare ng mga Israelita. Amen? Ganyan din si Christ. Si Christ, araw at gabi, inaawitan ng mga angels. Araw at gabi si Christ ay pinapapurihan ng mga angels.
Araw at gabi, sinasamba ng mga angels, nakakorona, nakarobe, nasa trono niya. Pero nakikita niya tayong lahat. Nasabi siya, kasalanan at patungo ng impyerno. Hindi nakatiis ang Diyos. Nagkatawang tao siya at namuhay bilang tao. Siya po ay nagpasa ng krus, binunutan ng balbas, ng bigote, sinampal, inanlimura, sinipa, inulo sa tagiliran, nilagyan ng koron ng tinig at pinako sa krus. Ininsulto. Lahat ng ito pinagtiisan niya para lamang tayo maligtas. Amen? Dahil lang nais ng Diyos, huwag tayong manatili sa bisyo at kasalanan. Alam mo, tuwing lalabas ako ng aming bahay at makikita ko marami naming kapitbahay na nasa bisyo at kasalanan, nalulungkot ako. At ang panalangin ko, Panginoon, bigyan niyo po sila ng chance na makapagbagong buhay. Huwag niyo pong hayaan na sila'y makamatay, na sila'y nasa bisyo at kasalanan. Pag nakakita ako ng mga taong naghihirap, ako'y nananalangin sa Panginoon na Lord, iahon niyo po sila sa kanilang kahirapan. Hindi sila dapat mabuhay sa kahirapan. At pag nakakita ako ng mga taong may karamdaman, nangihina ang aking puso at sinasabi sa Panginoon, Lord, naway bigyan mo siya ng pananampalataya o tumaas ang kanyang pananampalataya at kunin niya ang kagalingan. Dahil ang Diyos natin ay nagpapagaling. Amen? Ang Diyos po ay nagpapatawad ng kasalanan ng babago ng buhay. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ang Diyos po ay gumagawa ng himala. Ang Diyos po ay nagpapasagana at nagpapayaman. Amen? Kaya ang Panginoon po ay concerned. Ang sabi ng Biblia, the Lord appeared to Isaac. Nangusap ang Panginoon kay Isaac, huwag kang pupunta ng Ehipto. Makinig po kayong maigi. Malapit na po ako magwakas. Huwag kang pupunta ng Ehipto. Manatili ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Kung saan kita sinasabing manirahan ka, tuong ka, huwag kang pupunta ng Ehipto. Guhitan mo itong huwag kang pupunta ng Ehipto. Hulayan mo yan. Ang ibig sabihin niya na ito, pakinggan mo maigi. Wala sa Ehipto ang pagpapala mo. Wala sa Ehipto ang blessings at promotion mo. Wala sa Ehipto, sa religion, ang pagbabagong buhay mo, ang pagpasok mo ng langit. Wala sa katisismo, wala sa doktrina ng tao, wala sa ritual ng tao, wala sa pangungumunyon at wala sa pangungumpisan ang pagbabagong buhay mo. Akala ng maraming tao, pag pumasok ka sa iglesia, sa religion, sa church, sa member ka niya, nagbabautismo ka, nagpabinyag ka, nagpakumpil ka, kapasok ka ng langit. Maliwanag ang sinasabi ng Lord, wala sa Egypt. Kaya alam mo, ang tao, tayo ng religion eh. Walang tigil ng tao sa pagkatayo ng religion. Di ba? Hanggang sa palabas na bubble gum, meron ng religion ang dating tuon. At sila ay pansamantalang nawala. Nagbalik sila. Ang pamagat na kanilang religion ngayon, ang bagong dating doon. Dati pa rin, binago nga. Nakikinig pa ba tayo? Nakakasawa na ang mundo, tayo ng religion. Ang nag-aalaman ng religion ng pagbabago, ng agalingan, ng himala, ng pagpapala, ng kasaganan, etc., etc. Pero walang nangyayari. Ang pagbabagong buhay ay na kay Kristo Jesus. Amen! Huwag kang pupunta sa Ehipto. Ang pagbabagong buhay, wala sa lugar, wala kanino mang tao, wala sa religion. Ang pagbabagong buhay, ang pagpasok ng langit, wala sa religion, wala sa first communion, wala sa recollection, wala sa pamumumisan, pamumumunyon, at wala iyan sa manyanita at De Colores. Wala yan dyan. Alam mo, pag pumasok ka ng De Colores, talagang iiyak ka talaga pag minanyanita ka. Pansamantala, mababago buhay mo. Pero pagkalipas ng ilang panahon, babalik ka ulit sa bisyo at kasalanan mo. Right? Pag nagkaroon ka ng New Year's resolution, pansamantala, mababago buhay mo. Pero pagkatapos yan, babalik ka ulit sa bisyo at kasalanan. Pag naging member ka ng religion,
Piling mo, banal ka na at piling mo na bago na buhay mo, pero hindi pa rin. Nagiginig po ba tayo? Ang tao ay merong paraan para maligtas, pero hindi ito ang kaparaanan ng Diyos. Ang tao may paraan para yumaman, pero hindi ito ang kaparaanan ng Diyos. Ang tao may paraan para gumaling, pero hindi ito ang kaparaanan ng Diyos. Amen. May paraan ng Diyos. At gusto ko ipaalam sa inyong lahat, ang nagbabagong buhay ang Diyos mismo. Ang nagliligtas ay ang Diyos mismo. Ang nagpapagaling ay ang Diyos mismo. At ang nagpapaginhawa ng buhay, ang Diyos mismo. Bakit siya pupunta ng Egypt? Dahil ang tatay niya ay pumunta ng Egypt. At ang tatay niya ay yumaman sa Egypt. At ang sabi ng Panginoon, pakinggan niyang maigi, hindi Egypt ang nagpayaman sa tatay mo ay Isaac. Ang nagpayaman sa tatay mo, hindi ang Egypt. Ang nagpayaman sa tatay mo ay ako. Ang nagbago ng buhay mo ay ako. Ang nagpagaling ay ako. Kung merong doktor, merong gamot, ginamit ko lang yan, pero ako ang nagpagaling sa iyo. Hindi ang trabaho mo, hindi ang negosyo mo ang nagpapayaman sa inyo. Ako ang nagpapayaman sa inyo. Naunawaan ninyo ako? Huwag mo sabihin, ang negosyo mo nagpapayaman sa iyo, hindi. Ang Diyos na nagbigay ng negosyo mo ang nagpapayaman sa inyo. Kaya maraming tao itong mahal na araw, magtitika na naman. Doon sa San Fernando, Pampanga, magpapapako na naman sila sa krus. Ito lang ang mali nila, tanini. Papako sila ng papako sa krus, hindi naman namamatay. Dapat namatay sila. Dahil si Christ, nung nagpapako sa krus siya, ay namatay. Nung nagpapako si Christ sa krus, hindi siya nagbigay. Di ba yung mga nagpapapako sa San Fernando, yung pako, binababad sa alcohol na 1 taon? Eh, hindi naman yung pako ni Christ, hindi naman binabad sa alcohol yun eh. Di ba? At nung pinako si Christ, talagang hindi siya nagpapako, talagang pinako talaga siya, talagang namatay talaga siya. Eh, yung mga nagpapapako sa San Fernando, hindi naman namamatay eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin eh. Pagbaba ka nila sa krus, inom na naman ng gin yan eh. Gin naman na! Hindi naman nagbabago buhay. Eh sinasabi ng Panginoon, you know, Egypt, religion cannot save you, people cannot save you. Walang makapagliligtas sa inyo, walang makapagbabago sa inyo, walang magpapayaman sa inyo, walang magpapagaling sa inyo. Huwag mong asahan yan. Asahan mo ang Diyos. Amen. Walang pakan natin sino. Alam mo, mabuti na, di ba nung nakaraan, kanalabas yung ngayon kinarino, pag kinakanta ng mga kabataan, ari ng tundo, sabi ko nun, ari ng tundo, sabi nila. Alam mo, naalala ko na, ibalik yung pelikula ng Asyon sa Longga, nung kabataan ko, yun ang mga gusto namin, mga true to life story. Naibalik. Alam mo, kung si Asyong, na-meet niya ng si Jesus Christ, sana si Asyong hanggang ngayon buhay pa. Yes. Ilang taon namatay si Asyong? 28 anyos lang yata. Si Asyong sa Longga. Ni Casio Asyong sa Longga, hari ng Tondo. Manila Kingpin, Tondo. Sayang ang buhay niya. Saglit lang siyang sumikat. Saglit lang siyang naging hari. Sa edad na 28 anyos, patay na siya. Sayang. Kung nung mga panahon yun, may nag-share sana sa kanya kay Kristo. Sana hanggang ngayon si Asyong buhay pa. Kailangan talaga ng taga-Tondo si Kristo. Kailangan talaga ng mga taga-Batas, taga-Kasundo, taga-Balara, taga-Marikina, taga-Tumana. Kailangan talaga ng Pilipinas. Kailangan talaga ng buong mundo si Kristo. Kailangan talaga. Katakatawag na religion ang inaalok ng tao. Kumakatok sa ating bahay, katok sa ating bahay. Kung ano-anong mga pasubo, bantayan ang inaalok. Nagtitiban sa telebisyon at naghahamon ng away. Pag hinamon mo naman, hindi naman lalaban, tatakbo ng Netherlands. Nagdoon nagtutungayaw. Hindi makabalik ng Pilipinas. Ang Pilipinas at ang buong mundo nag-aalok ng religion. Gusto mo bang mabago buhay mo? Gusto mo bang maligtas? Pero isa lang po ang sinasabi ng John 14:6. I am the way,
the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Amen? Sino ang daan? Sino ang buhay? Sino ang katotohanan patungo ng langit? Sino? Si Jesus lang. Kaya ang team natin sa darating nating camp, one Lord, one God, one Savior, Jesus Christ. Maliban lang kung babaguhin pa ng Panginoon. Kaya magbayad ka na. Huwag kang magpapalibre. Doon ka umakyat sa LRT at MRT. Kumuha ka ng libre newspaper, libre yun. Ang magagawa mo, kumuha ka ng letter dyan, ikalat mo yan, magpa-sponsor ka. At huwag na huwag kang hindi sasama. Sapagkat grabe ang gagawin ng Diyos sa ating camp. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya ang religion ay nag-aalok ng pagbabagong buhay ng kaligtasan. Kay Kristo lamang natatagpuan niya. Nag-aalok ang kung sino-sino ng kagalingan. Kay Kristo lamang natatagpuan niya. I am the God that healeth thee. Exodus 15:26. Alam niyo, praise and worship ministers at mga manunugtog, dapat alam ninyo kung anong versikulo ang mga kinakanta ninyo. May mga versikulo yan eh. You are the God that healeth me. Exodus 15:26. Dapat alam niyo yan, kabisado niyo yan. At dapat hindi mo sa palad nililista yan. Dapat, kesa ilista mo sa palad mo, ilabas mo yung puso mo at doon mo ilista sa puso mo. At saka may pasok ulit. Amen po ba? Huwag kang pupunta ng ikip. Wala rin ang kagalingan, wala dyan ang pagpapala mo. At ito ang sinasabi ng Panginoon. No? Live in the land where I tell you to live. May paraan ng Diyos para tayo maligtas eh. Nakikinig ba po tayo? Verse 5. Puntahan natin yung verse 5. Verse 5. Tingnan ninyo. Because Abraham obeyed me. Pakisabi, obeyed. And keep my requirements, my commands, my decrees, and my laws. Ito ang sikreto. Obedience. Nasa pagsunod. Kung susunod ka sa salita ng Diyos, ngayon, ang gamit kong Bible ngayon, Tagalog, kulay itim, poime ng Biblia ng mga pastor. Magandang balita, Biblia ang hawak ko ngayon. Bago ka mag-pray ng iPhone 4S, mag-pray ka muna ng sarili mong Bible. Nakikinig pa ho ba tayo? Bago kang mag-pray ng sasakyan ng house and lot na magagandang ano pa man, mag-pray ka muna ng sarili mong Bible. At basahin mo yan palagi. Simula nung na-born again ako, wala na akong ninasa. Kundi ang magkaroon ng Biblia na iba't ibang translation, iba't ibang version. At pag ako nag-aaroon ng pera, inuuna ko muna ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon. Nangiginig po pa tayo. Kanina yung relo ko, nakapatong doon sa office. Sabi ng anak ko, pa, magkano bili mo sa relo mo? Ang ganda ng relo mo, mahal yata yan. Sabi ko, binigay lang. Binigay lang ako. Nakikinig pa ba tayo? Maraming nagbibigay, hindi ako nangihingi. Bukas lang may magbibigay sa akin ng kotse, hindi ako nangihingi. Mamimili si Sister Christine Tiki, baka siya magbibigay. Ay, si Sister Christine ang palayo. Dalawang Christine baka magtutulong. Tutulong pa si Brother Roger. Dahil si Abraham ay naging masunurin. Pag naging masunurin ka sa sinasabi ng Biblia ng Diyos, mababago buhay mo. Mapapatawad kasalanan mo. Gagaling ka sa iyong karamdaman. At yayaman ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws. Verse 6, Asir. Kaya ako papakinggan mo, Asir. Nasubukan mo na lahat, nasubukan mo ng lahat. Tingnan naman, wala naman nangyari sa iyo eh. Ako pakinggan mo, Asir. Yayaman ka, Asir. So Isaac stayed in Gerar.
Ano sabi ng Panginoon kay Isaac? Isaac, huwag kang pupunta ng Egypt. Makinig ka sa akin. Kung saan mo gusto kang tumira, doon ka tumira. Ang pinag-uusapan dito, pakinggan mo ko. Maniwala ka sa akin, ako ang Diyos mo. Nagpapatawad, nagpabago, nagpapagaling, gumagawa ng himala at nagpapayaman. Pakinggan mo ako. Kung paano ang ama mong si Abraham ay nakinig sa akin sumunod. Alam mo, ang magandang katangian ni Isaac, si Isaac ay nanatiling ng kira. Ibig sabihin siya ay sumunod sa Diyos. Alam mo, may pangarap ako sa buhay na ito. Nag-aral ako ng PMI, Marine Engineering, hindi ako nagkakamali. Hindi natuloy. Kung ano-anong kurso ang kinuha ko, hindi natuloy. Gumraduate ako ng 2-year course sa AXAT na dating AIA. Hindi ko rin nagamit at dami kong gustong kumpuni kurso, hindi natuloy. Nasa business, hindi rin natuloy. Sapagkat hindi yun ang pangarap ng Diyos sa akin. Ang pangarap ng Diyos sa akin ay maging mangangaral. Amen? So, nangungusap ang Diyos sa iyo eh. Kinakausap ko ng Diyos personally. Hindi ka magtatayo ng parlor, Samuel. Magpapastor ka, Samuel. At usapin ka ng Diyos eh. Eh wala ito si Samuel. Eh maririnig ba, nalaman din niya yan. Hindi ito yung pizza ni Samuel. Oh. May plano ang Diyos sa iyo, pakinggan mo lang siya. Makinig ka sa Kanya. Pakinggan mo siya, lalo na sa camp. Dumalo ka ng gusto sa camp, grabe talaga ang gagawin ng Diyos sa camp talaga, I tell you. Kung nag-bless ka nung nagdaang camp, grabe kayo, sumama ka talaga, sikapin mo sa mama. Magpa-sponsor ka talaga. Pilitin mong sumama rito, huwag kang papadaya talaga. Grabe ito. Nakikinig pa ho ba tayo? Sama mo buong pamilya mo. Benta mo karabaw mo, makasama kayo. Yung karabaw na yan, nag-aararo, benta mo yan. Siyempre, karabaw, nag-aararo yun. Ano nga naman nag-aararo? Horse, di ba? Nag-aararo yung horse. So, sumunod siya. So, ano ang sikreto? Nasaan? Nasa pagsunod. Verse 12! Verse 12. Pasensya lang nga, napapasigaw ako. Excited ako. Pero ako, ganit, napakabait kong tao eh. Isaac planted crops in that land. And the same year, reaped 100-fold. Kung kunyari, year 2012, nagtanim siya, year 2012, umani siya. At year 2012, nagsimula siya magtanim. Verse 13, the man became rich. Hallelujah! Sabi ko kay Joseph, Joseph, si Kuya John Jun mo naka-fortuner. Mas matanda kasi siya sa'yo eh. Paunahin mo na siya. Darating na yung kotse mo. Nakikinig pa ba tayo? Sabi ko kay Joseph, si Kuya John Jun mo naka-fortuner. Mas matanda kasi siya sa'yo eh. Bata ka pa kasi hindi ka pa marunong mag-drive. Hayaan mo nang mauna na sa Kuya John Jun mo. Nakikinig pa ba tayo? The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Eh, di ba kahapon lamang ay napakahirap pa niya, di ba? Anong ginawa niya? Naging masunuri sa Diyos. Yung kanya ba pagkatanim ang nagpayaman sa kanya? Yung gararba ang nagpayaman sa kanya? Hindi! Yung pagsunod niya sa Diyos. Marami nagpunta ng Arabia, yumaman. Marami nagpunta ng Arabia, na-rape. Tama. Maraming nagpunta ng Hong Kong, yumaman. Maraming nagpunta ng Hong Kong, doon na sa Hong Kong namatay. Maraming nagpunta ng Singapore, yumaman. May nagpunta ng Singapore, napitay. Anong ibig kong tukuyin? Ang kagalingan, ang pagbabagong buhay, ang pagsagad at pagyaman ay nasa pagsunod sa Diyos. Nasa pagsunod.
So si Abraham ay naging masunurin. Ang ginawa ni Isaac, naging masunurin din siya. Bakit yumaman si Abraham sa Egypt? Kasi ang Lord ang nagpapunta sa kanya sa Egypt. Anak, pumunta ka ng Egypt. Yung kayamanan ng Egypt, ilabas mo. At kunin mo yung kayamanan ng Egypt. Ganon din ang mga Israelita nung panahon ni Joseph. Nung panahon ni Joseph, pero kahirapan. Ang mga Israelita, mahihirap sila. Nasa Kanaan sila, mahihirap sila. Pinapunta sila ng Lord sa Egypt. At mula sa Egypt, Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Mula sa Egypt, pinalabas sila ng Diyos at napakayaman nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganyan ang ginawa ng Diyos kay Isaac. Mula sa pagiging mahirap from poverty to become rich, and this wealth continued to grow until he became very wealthy. Napakayaman na niya. Pakisabi, napakayaman. Grabe. From poverty to become very wealthy. Anong sikreto niya? Nasa pagsunod. Ito, huwag kayong pipigit. Verse 14. Tingnan niyo yung verse 14. He had so many flocks and herds and servant that Philistines. Anong basa dyan? Envied, Sir Joby. Envied. Sister Joby, kasama ko ito sa pabalik ng mapunta kami ng Japan ito eh. Iwanan namin yung bensa, mag-full time na kami. Pagka-graduate din dyan, full time na kami. Nakuha ninyo? Anong nangyari? Ipakinggan ninyo ha? Siya ay estranghero lamang sa Gerar. Pero isang araw, mas mayaman pa siya sa mga taga-Gerar. At yung mga taga-Gerar ay anong nangyari sa mga taga-Gerar? Ang sabi ng Biblia, siya ay dumami na ang kanyang kawan, no? At ang kanyang mga alipin, at ang mga Pilisteo ay ano ang pronunciation niya, Joby? Ano kumuha ka ng mikropono, hindi namin marinig. Bilisan mo, bagal. Tatarantahin kita, pagin mo. Sige. Tayo ka. Envy. Hindi narinig. Envy. Ano pa sa kanila? Tutukan ang camera ito. Tutukan. Hayaan mo mula. Envy. Yeah. Tama ba yung pronunciation niya? Tama. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo. Paano hindi maiinggit sa kanya? Pambihira, estranghero ka lang dito, ngayon mas mayaman ka pa sa amin. Dati ang mahirap ay napakayaman mo na. Alam mo, kapag ikaw ay nasa bisang kasalanan, walang naiinggit sa'yo, maraming naiinis sa'yo. Pero pag ikaw ay nagbagong buhay na, maraming naiinggit sa'yo kasi nagbagong buhay ka na. Amen? Pag ikaw ay nasa sakit at karamdaman, walang naiinggit sa'yo, naiinis sa'yo. Hindi ka pa mamatay, wala kang silbi. Pero pag ikaw ay malakas, nakikita yung mga abs mo rito, madami na iingit sa'yo, wow, sexy body, I like that. Di ba? Tama naman. Pag ikaw ay mahirap, alimbus mo. Walang naiinggit sa'yo. Pero pag ikaw ay mayaman, pinarada mo dyan ang iyong sports car. Hindi lang yung motor na pangmalupitan. Pangmalapitan pala. Motor pa lang iparada mo dyan ng pangmalapitan eh. Kaganda ng marami nang naiinggit sa'yo eh. Hindi lalo na pag pinarada mo yung sports car mo dyan. Mababa kayo si Jeffrey. Gandang-ganda. Alam mo kung magkamisa, kahit gwapo ka, pag mahirap ka, ay nako, hindi ka papatusin. Kahit gwapo ka, kahit maganda ka, Rod, pag mahirap ka, hindi ka papatusin. Subukan mo, hindi ka maganda, hindi ka gwapo. Ilabas mo yung tag-1,000 mo. Ang daming humahabol sa'yo. Tama o mali? Ganun yun. Kaya kita mo si Yoy Villamin patay na. Pero si Yoy Villamin nang sumikat, ang daming babae niya. Si Kito nang sumikat, ang daming babae niya. Lahat ng sikat. Kahit hindi gwapo, maraming babae niya. Kaya ayaw mo sumikat eh.
Itama mo ba? Verse 15! Verse 15, tingnan natin, ang ganda nito. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stock up, filling them with earth. Alam mo kasi nung unang panahon, ang mga iniinuman lang naman nila balon eh. Sa inggit ng mga Pilisteo, yung mga balon na hinukay ng alipin ng tatay niyang si Abraham, pinagtatabunan lahat. Ganyan minsan eh, marami naiinggit eh. Pag yumayaman ka na, naiinggit si kapitbahay, naiinggit si hipag, naiinggit si biyanan. Ang dami naiinggit sa'yo. Kung ano-anong kwentong ginagawa patungkol sa iyo, sinisiraan ka. Kaya nakakaawa yung kapatid natin, ba't di ka na umaatin? Binabantayan ako ng mga kapag-anak ko. Kasi mister ko nasa abroad eh, yung mga kapag-anak ko, binabantayan ako eh. Lahat ng kilos ko, binabantayan ako eh. Kung saan-saan ko rin nagadala yung pera, kung saan-saan daw ako napupunta eh. Ingkitero, ingkitera! Pag yumayaman ka na, maraming naiingit. Ginagawan ka ng kwento. Kita mo yung pinagkukunan nila ng inumin, pinagkatabunan. Meron bang naiingit sa'yo? Meron bang naninirang puri sa'yo? Meron bang umaapak ng pagkatao mo? Meron bang dapat na ipaglaban ka, hindi ka pinaglalaban, nakikipaghiwalay ka na? Wow! Nakikinig mo ba? Ganyan talaga ang buhay. Pag inaangat ka ng Panginoon. Alam mo, anong kabataan namin? Pag nakakita kami ng punong mangga, inaakyat namin yan, binabato namin yan para magbagsakan yung mga puno. Ay, yung puno, yung bunga. Nakikinig pa ba tayo? Kapag namumunga ka na, ikaw ay nababago na, gumagaling ka na, sa iyong mga ramdaman, napapagpala ka na, inaangat na ng Diyos ang pamumuhay mo. Maraming naiinggit sa iyo ang gusto ay bumagsak ka. Amen? Pero ang payo ko sa iyo, huwag kang panagsibuyas idahi. Huwag kang magtatampo idahi. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob, huwag kang maghihiganti. Hayaan mo silang mamatay sa inggit. Hayaan mo yung inggit ang pumatay sa kanila, hindi ikaw. Amen? Dahil ang mga tinataas ng Diyos ay talagang kinaiinggitan. Hallelujah. Palakpakan natin ito. Verse 16. Verse 16. Verse 16. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us." Sa Tagalog, layas ka na rito. Nakikinig pa ba kayo? Layas ka na rito. You have become too powerful for us. Layas ka na rito. Naging makapangyarihan ka pa kaysa sa amin, ha? Sabi nga naman, tingnan ako natingin na sa Nerolon, 315 pa lang ba ngayon? Hindi mo na pinagandang yung material. Lambot na lang, may relo ako rito. Rolex lang ito. Mag-aalasin ko na pala. Layas kayo! Sabi ko. Verse 17. So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. Tingnan mo si Isaac. Pinapalayas siya. May sa sarili mong bahay, pinapalayas ka. Ano ba naman mga tao yan? May sa sarili mong pinagharapan, pinapalayas ka. Gusto nila maangkin? Kanya na maraming tao eh. Gusto nilang maangkin yung business mo, yung bahay mo, lahat ng pinaghirapan mo, pinundar mo, kinaiingitan nila, pinapalayas ka. Gusto nila mapaksakan nila. Pero minsan, parang walang gulo nila. Ano yun? Kami ang amin ko, pinapalayas nyo kami rito. Para wala na ng gulo. Sige, inyo na. Sige, para na walang gulo. Inyo na. Marami na, minsan nga, magkakapatid, magbiyanan, mag-ate, magkuya, nagpapatayan dahil sa pera, dahil sa lupa eh. Kaya alam nung kabataan ko, sabi ko, paglaki ko, hindi na ako lumaki. Maghihiganti ako talaga eh. Kasi, lagi ko narinig sa marami. Inyo yan, sa papa mo yan, sa papa mo yan. Eh bakit nasa kanila eh? Kinuha nila eh.
Sabi ko, isang araw, may araw kayo, magtatagpo rin tayo. Pero nung na-born again ako, sa inyo na lahat yan, bibigyan ako ng akin mas maganda. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Sister Nemia, na walang kabaroon sa Eastwood. Bibigyan ka na niya sa mas maganda. Hindi sa Manilahin sa lang. Mag-aaround the world tayo. Meron bang gustong umangkin ng bahay mo, pinapaalis na kayo? Alis na kayo rito para sa amin na yung bahay ninyo. Ibigay mo na lang yan. Pabayaan mo na. Yun na lahat yan. Bibigyan kami ng Diyos na mas maganda. Naniniwala ka ba ron? Naniniwala ka ba ron? Kung naniniwala ka, mamalakpan ka na malakas. Verse 18. Verse 18. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father, Abraham, which the Philistine had stopped up after Abraham died. And he gave them the same name his father had given them. Verse 19. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. Verse 20. But the herdsmen of Gerar quarreled him, Isaac's herdsmen, and said, "The water is ours." Pakinggan ninyo. Yung unang mga balon, tinabunan ng mga Pilisteo. Ang ginawa nila, sinihin nyo na yan. Ang ginawa ni Isaac, muli na naman sila, kumukay. Nung nakita na naman ng mga inggitero na may tubig na naman, amin uli yan. Yung mga inggitero, walang magawa yan, habol lang habol yan eh. Hindi maghanap buhay ng kanila. Maraming ganyan, hindi naghahanap buhay ng kanila. Inggitero at inggitera. Meron ka niyan ah. Agamin namin yan. Papapos namin yan. Ganyan yung mga trabaho ng mga inggitero at inggitera. So he named the well Esek. Naku, ibig pala sabihin ng Esek eh. Yun eh, nagka-away-away sila ron. Huwag lang Ezekiel. Pag Esek pala, hindi pala magandang pangalan yung Esek. Nakikinig pa ho ba tayo? Isipin mo, naghungay na nga sila ng panibago, inagaw na naman. Ganyan ang mga inggitero. Pakimakinig kayo maigi. Ang trabaho ng mga inggitero at inggitera, mainggit. Ayaw maghanap buhay ng kanila. Yung pinaghirapan ng kapwa nila, gusto nilang mapasa kanila. Ay, naku. Ituloy natin ang pagbasa. Then they dug another well. Naghugay na naman sila. But they quarreled over the one also. Iniwanan nila yung kanilang inuman, yung kanilang nahukay. Naghukay na naman sila ng bago. Inaagaw na naman! Eh, ganyan talaga yung mga inggitero at inggitera. Hindi maghanap buhay ng kanila. Hindi sila ang mag-abroad. Inaasahan yung nasa abroad. Inaasahan yung hanap buhay ng hanap buhay. Inaasahan yung business ng may business. Pati ka mag-abroad, pati ka maghanap buhay, pati ka mag-business. Bakit yung amin ang inaasahan mo? Nakikinig pa mo ba tayo? Ba't di ka magsumikip sa sarili mo? Bakit yung amin yung pinagkinanasaan mo? Pero mabait talaga si Isaac. Sige, inyo na lang yan para walang gulo. Diba? Mamatay na lang kayo sa inggit. Tuloy natin ang 22. He moved on from there and dug another well. And no one quarreled. Yun. Sa paghukay niya uli, wala nang umaga, wala nang nakipag-away. Amen! Isang araw. Narinig mo yung prophecy ko, sister? Isang araw, lahat ng mga nangiinis ng gugulo sa'yo, nangaaway sa'yo, mawawalang lahat yan sa tabi mo. At ikaw ay liligaya. From this day on, you will be called ligaya. Not given by your mother or your father, hindi ang lugar na ligaya, kundi ang Diyos ang may bigay mo lang ngayon, tatawagin kang ligaya. Ano sabi? He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us rule, and we will flourish